2, 3, and hi mga te, welcome to my channel. And today, papakita ko sa inyo ang aking nighttime skincare routine. Over. Matagal ko nang gusto magpakita ng skincare routine pero kasi hindi ako ganun ka-confident. If nanonood kayo ng mga vlogs ko before, na sobrang onti lang, by the way. Kung maghilamos ako ng skin ko, parang akala mo puwet. Akala mo puwet yung mukha ko. Pero ngayon lang ako naging confident sa skincare ko kasi ngayon ko lang nakita na parang, wow, nag-clear yung skin ko. So, ngayon ko siya i-share. Pero feeling ko marami ring factors kung bakit ako kuminis ngayon at kung bakit nag-work sa akin yung skin care routine ko right now. Una, hindi ako lumalabas. Nung March, naoperahan ako because of hydrocephalus. So, since March until ngayon na August, September, ay nag-recover lang ako and hindi ako gumagala masyado. So, hindi rin talaga ako nakakalanghap ng usok. Maybe yun din yung reason kung bakit okay yung skin ko ngayon. Second is, mas consistent na ako sa skincare routine ko right now. Kasi nga, wala na akong ibang ginagawa sa buhay eh. Might as well maging consistent na lang ako sa skincare routine ko. First ay cleanser. So, ang gamit kong cleanser ay itong La Roche-Posay Dermatologic something. Meron akong oily skin and acne prone ako. Actually, meron akong mga acne ngayon because magkakaroon ako. Hindi niyo naman kailangan malaman yun, pero sinabi ko na lang din. Nung nagko-commute ako, nagdo-double cleanse ako. So, double cleanse ay, bale, oil cleanser and then another cleanser. Foaming cleanser, ganyan. Kasi sobrang dumi! Nasabi ko naman na sa podcast episode, sobrang dumi ng usok sa Pilipinas. Alam nyo, iba talaga. Like, nung nasa Vietnam ako, polluted din naman sa Vietnam. I swear, like, parang ang daming sasakyan, daming motor, daming nagyoyosi. Pero kapag cleanse ako doon, may cellar water, walang dumi masyado. Hindi katulad ng kapag sa Pilipinas, like lumabas ka lang for the whole day, tapos may cellar water ka ng ganyan. Poche, like, itim. Itim talaga yung nasa cotton pads, ang dumi. So, nagko-commit ako, double cleanse ako. Oil cleanser and then foaming cleanser. Hindi ko na yung ginagawa ngayon kasi hindi na nga ako lumalabas. So, okay na yung isang cleanser for me. Dati pag nagpupunas ako ng mukha ko, parang puwet talaga. Pero okay na yung damp. Aware ako na medyo pricey itong cleanser na to. Pero honestly guys, worth it siya for me. Kasi ang smooth niya sa pakiramdam after. As much as possible, tinatry ko talaga maging consistent sa skincare routine. Alam nyo, masaya ako actually na nakakaya ko maging consistent sa isang bagay. Kasi guys, ang utak ko ay not wired like that. Ang next ko ay toner. So, ang toner na gamit ko ay Some by Me. HADHA 30 Days Something Miracle Toner. Nakita ko lang din siya dito sa Riyadh, tas binili ko. Amazing kasi ng mga store dito sa Riyadh, by the way. Jam-packed. Ang ganda ng groceries nila and then meron din silang store for skincare na kumpleto na matagal na ako nag-i-skincare. Hindi lang siguro halata talaga sa mukha ko before kasi lagi akong bumabiyahe. I swear, from junior high to college, lagi akong bumabiyahe, lagi ako nausukan at hindi ako consistent. So hindi halatang nag-i-skincare ako. Pero mahilig akong manood ng mga skincare. Gusto kong bumuo ng routine for myself. Hindi ko lang talaga nasusundan until the end. Like, hindi ako naging consistent with it. Anyway, alam nyo, like, before, nung hindi pa very, very sikat ang The Ordinary sa Pilipinas, as in risky bumili, kasi sa Shopee, mo lang siya makikita. Like, walang official stores na nagbebenta ng The Ordinary. Tapos, alam nyo yung hindi nyo alam if mapagkakatiwalaan nyo yung seller. Like, naranasan kong bumili before ng The Ordinary, tapos paglagay ko, para siyang glue. Amoy glue siya. To be fair, may ganun naman talagang amoy yun, The Ordinary. Pero alam mo yung, duda ako sa'yo. Dito, mayroon talaga silang mga stores, like gaya ng Whites, na mga authentic products talaga. Kasi sa atin, syempre, meron ay Watsons, di ba? And ano pa ba? Madami na naging official store ngayon. Pero kasi dito, as in may physical stores talaga. Which is good and bad. Bad kasi mas naaakit kang bumili.
Kaya ang dami kong biniling skincare nung andito ako. Hirap ako maging consistent kasi yung brain ko talaga not wired like that. As in, hindi ko alam. Ayokong i-self-diagnose ang sarili ko. Wala akong diagnosis. Okay. Pero alam niyo yung mahilig ako mag-build kasi like, kunyari, nag-hyperfixate ako sa isang bagay, which is, okay, parang kailangan ko ng skincare routine. Tapos mga 1 week or 2 weeks ko lang siya masundan, tapos after nun wala na. And then ulit-ulit lang ako. So ngayon lang ako parang nag-stick to a skincare routine. And ngayon ko lang nakikita yung result. Hindi required na mag-toner, by the way. Optional lang siya. Hindi mo ikamamatay kung walang toner. Kung nagko-commute kayo though, as in, puro as in. Kung nagko-commute kayo, or like marami kayong ginagawa sa isang araw at exposed kayo sa pollution at dumi, I'd recommend na magkaroon ng toner. Kasi nililinis niya yung mga hindi nalinis ng cleanser. Hata. Nainis ako sa acne ko ngayon dito. Dahil nga magkakaroon ako. Kaya siguro in-heat din ako. In-heat? Ipakapon na yan. Tapos papat-pat ko lang. Alam niyo ako na nakaka-proud. Hindi ako nagpapanggap ngayon. Kasi ganito talaga yung ginagawa ko every night. Feeling ko tuloy nasa Vogue ako. Kasi may tendency na iba yung ipapakita ko sa camera kasi gusto ko aesthetic ako. Pero guys, ganito na ako everyday. It's over. Next ay itong Essence. Itong Hyaluronic Acid Hydra Power Essence ng COSRX. COSRX ay sikat na brand. Sa COSRX ko unang nakita ang mga pimple patch bago pa siya maging thing. Isa pang sikat na product sa COSRX ay yung Gentle pH Cleanser. Sikat na sikat talaga siya dati, guys. Hindi ako nag-essence before kasi ang mahal. Hindi rin naman siya sobrang kailangan sa isang skincare routine. May time kasi na nauso yung 10-step Korean skincare routine. Sobrang naakit ako nun kasi ang mahal. Sobrang gastos. Ang capitalist mo talaga ay... Ito, nag-start lang akong gumamit ng essence. Ngayon lang. Actually, hindi ako nag-essence na nasa Pilipinas ako. Sobrang dry kasi ng weather dito. So like, nag-dry up talaga yung skin ko. Lalo na nasa ospital ako, ang dry ng skin ko, so kailangan ko mag-essence. And hindi ko na siya tinantanan. Ganito ako mag-essence. Over, ba't naging sabon? Actually, like, gusto ko yung... Paano ko ba i-describe yung self-esteem ko right now? Hindi sobrang baba ng self-esteem ko. Right now, gusto ko yung itsura ng buhok ko. Gusto ko yung itsura ng mukha ko. Inaalagaan ko yung mukha ko. Pinakamalaking problema ko lang talaga, and insecurity maybe, ay physical health ko. Kasi madali akong mapagod ngayon. Yun din yung reason kung bakit ako bumalik ng Riyadh actually. Kasi diba umuwi na ako ng Pilipinas noong August. Pero bumalik ako ng Riyadh kasi nagkaroon ako ng health emergency. And I thought like yung health emergency na yun ay as in shunt malfunction levels. Kasi yun nga, hindi normal kung ano yung nangyayari. Like madali akong mapagod tapos pag meron akong ginawang simple activity, like, let's say, makeup, para akong lalagnatin. So, ang ginawa ng mom ko ay pinabalik ako ng Riyadh. Kasi guys, mahal yung pamasahe. Puta, mahal, okay? Hindi ako anak ng isang pamilyang nasa DPWH, so, mahal. But, willing kaming i-take yung risk na yun kasi mas mahal kung malaman ko na may shunt malfunction ako tapos magpapa-opera ako sa Pilipinas. Hindi ko na afford, hindi na namin afford, as in mababaon kami sa utang. So, pinabalik na lang ako ng nanay ko kasi mas kaya namin bumili ng ticket to do that. Anyway, yung results naman ay okay. Wala namang mali, so hindi ko alam ano nangyayari sa akin. So, medyo okay ako with my hair. Okay ako with my face. But hindi ako okay with my physical health. Insecurity ko siya kasi hindi na talaga ako makabalik dun sa usual or normal na life ko before hydrocephalus. As in, fuck it. Ayun, hindi na ako makapag-gaslaw-gaslaw.
Well, mag-slow ako sa mga video. Kaya ko yun, pero after nun, kailangan kong humiga. Kailangan kong magpahinga. Hindi ko kaya yun the whole day lagari na sked. Which is actually something that I like. Kasi gusto ko yung marami ako nagagawa sa isang araw. It's just that hindi ko na siya kaya ngayon. But anyway, sabi ko yung okay ako with my face and okay ako with my hair and anything. Kasi okay yung self-esteem ko right now. Bukod sa physical health though, isang insecurity ko siguro ay katawan ko. I mean, hindi as in how I look. Kasi yung katawan ko. So, aware ako na nag-gain ako ng weight. Nag-gain talaga ako ng weight. Siyempre, kung wala akong masyadong activity, tapos kumakain ako, tapos nag-recover ako, lumulabo talaga yung mukha ko. Next ko ay itong The Ordinary Serum. Guys, I stand by this. As in, since nag-start akong mag-skincare routine, syempre estudyante ako nun, tas sobrang bad talaga ng skin ko. Sikat siya nun. And I say like worth the hype talaga siya. As in, nag-risk ako na bumili sa Shopee or Lazada that time, kahit hindi ko alam if legit, kasi like, mataas talaga yung praise for this product. And it helped me a lot. Gamit ko siya ever since, tapos nag-try ako ng ibang serum, kasi sabi ko, try ko iba, pero dito pa rin ako bumalik. And effective pa rin siya for me. So, ang gamit ko is yung The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1%. Over. Nung estudyante ako mga te. Siyempre wala pa akong budget noon, hindi pa ako tatrabaho. Wala, onti pa lang yung pera ko noon. Nung binili ko tong serum na to, tama ba to? Nung binili ko tong serum na to, medyo pricey pa siya. Out of budget siya, so investment talaga siya. Tapos, alam nyo, sobrang tipid ko. Tipid talaga. Ang mahal so tinitipid ko talaga. Kapag nagsiserum ako, tinatry ko na rin massage yung mga muscles ko sa mukha. Kasi may problema ako sa Dami ko problema sa muscles. Parang naglalak yung do ko dito. Sabi nila TNJ daw yung tawag doon. Dami nangyayari. So like, i-exercise niyo yung mga muscles niyo sa mukha, guys. Nakaka-relax din naman siya. And actually, kapag ganito, ang ginagamit ko yung gua sha. Kasi tinatamad ako mag-gua sha ngayon. Nakakatulong yung gua sha talaga, as in, para snatch. Pero ang gua sha, ang purpose is like, ano ba to? For lymphatic drainage. Yun yung sabi. So, hindi talaga siya for fats. But I'd like to believe na may effect siya sa facial kineso. Like, it makes me snatched. Sa gabi ko lang ito ginagamit, like yung serum essence. Sa umaga, as in cleanser, moisturizer, and then, ano ba to? Sunscreen. Kasi yung bigat, pat-pat lang. Para ma-absorb siya ng mukha mo. Parang mali ata ako. But anyway, ang sabi kasi ay dapat unahin mo yung moisturizer ng serum. Idgaf. I don't give a fuck. Ako to. So anyway, ang moisturizer na ginagamit ko is yung Neutrogena Hydro Boost. But pinadalhan kasi ako ng Pond's for a podcast episode. So nagkaroon ako ng chance na gamitin tong moisturizer na to. And I love it. Feeling ko, if wala kayong access to this, kasi nabili ko lang din to sa Saudi. Tapos hindi ko siya nakikita masyado sa Watsons. Or mali ako, hindi ko alam. Medyo similar sila for me. Kasi parehas silang gel. Tapos parehas din silang may fragrance, actually. Ayoko nang may fragrance sa products. Kasi, ewan ko, parang it took me a while bago ako makapag-adjust dito. Kasi ang strong nung fragrance niya for me. Ito yung gel to, diba? Yung cream nito, sabi nila, is yun yung fragrance-free. Bearable naman. Parehas silang gel. Tapos, wait, papakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko sa gabi. Actually, kahit sa umaga, kaya nyo itong gamitin. It's just that, I found na mas madali itong mag-dry. And, parang mas gusto ko siyang gamitin sa morning kasi less mabigat.
And kapag gusto ko na mag-makeup, gamitin muna natin tong Neutrogena. Ay, over! Kaya pa mabigat kasi ang dami ko nilalagay. Neutrogena yung gagamitin ko na lang tonight. Dito talaga yung gusto ko minamassage kasi feeling ko ang daming tension ng mukha ko pagdating dito. Tsaka dito. Kasi pat. Ipapakita ko rin sa inyo yung Pond's. Kasi I think goodbye. Sorry, goodbye siya. Goodbye. Maganda siyang bilhin. Pakita ko sa inyo yung Pond's. Ito yung itsura. Hindi na to sponsored Pero ito. Like, ang love ko kasi sa Pond's. Gaya din naman ng Neutrogena, drugstore product siya. So, madali siyang bilhin. Pero parang before pa maging thing ang skincare because of the internet, at least sa Pilipinas, Pond's yung alam natin, di ba? Akala ko nga matagal siya mag-dry. Pero pag nilagay mo siya sa mukha, magaan siya. So, yes. Prefer ko siyang gamitin sa umaga. Okay na yan. Okay na yung mukha ko. Hindi ko nagagalawin yan. Iyan na yun. Next ay Salave. Sorry. Palak Kissable Lifts. Ang pinaka nag-influence sa akin na bumili nito ay si Sofia. Hindi kami tropa. Sofia ng Cat's Eye. So, diba ang ganda ng labi niya, tapos nag-viral siya because of it. Tapos sinabi niya na nagli-lip mask siya. So, ito yung Laneige Lip Slipping Mask. Sikat na siya ever since actually. Alam nyo, if gusto nyo talaga na hindi mag-dry ang lips nyo, need nyo talaga uminom ng tubig. Pero hindi enough ang tubig. Kailangan nyo din mag-exfoliate ng labi nyo every, let's say, end of the week or every 5 days kapag choppy na siya. Kasi kapag kapag lipstick kayo, nag-makeup kayo palagi, magda-dry talaga yan. Hindi enough inom tubig. Nung hindi ako nagli-lip mask, ang ginagawa ko ay as in lip balm or petroleum jelly. Lip balm, ganyan ninyo. Madaming lip balm bago matulog. It works. So, investment lang yung lip mask, actually. Pero for me, gusto ko siya. It works. It makes me feel good. So, go. Yun lang ang skincare routine ko lately. So, thank you, Vogue. Taray. Sorry. Bawal ba akong mangarap? Manifesting that shit. Anyway, thank you for watching. I hope you enjoyed. Sana hindi kayo na-bored. And, yun, take care of yourselves. Hindi nyo kailangan ng mahal na products para mag-skincare. Ay, ito lang din talaga yung mga nahanap ko that works on me. Ako kasi I believe if makikita ko yung results, mag-i-invest ako. Good investment naman. If bago kayo dito, subscribe kayo. Kasi bakit hindi? I'll try to upload more videos. Ang arte ko na, tangina. Para na ako si Bella Hadid. So, ayun. Yan. I-follow nyo ako at Yani Hatisu sa IG and sa TikTok. And pakinggan nyo rin yung podcast ko, Yani's Room, sa YouTube and Spotify. Nag-upload ako every Thursday, 9 p.m. Nasanay ako sa gantong outro. Yan lang. Good night. Thank you.